So guys, yan po. Nagsasabi po ako ng totoo. Ayoko pong nagsisinungaling. Hindi po ako sinungaling na tao. Nag-down lang daw po na si Kuya Rab ng 20k or 25 bata yun. Kaya po ako nagbabayad pa. Yun po yung totoo dun sa ano. Kasi nalaman ko din po na may parang 100k po ata yun. Yung sponsor po para po dun sa praise. Yun po yung totoo po dun. So, lumabas na, no? Yung mga video ng bahay nila Beyonce kasi naging usap-usapan to. And even sa live ni Beyonce ay naging usap-usapan itong bitak ng bahay nila. Maraming nakakita and we all rely on the video na pinakita ni Dr. Lab, ni Redse, ni Beyonce. Diba? At mayroon pa nga pumasyal sa bahay nila. No? May umikot, no? Si Erwin TV. At tinignan nga kung talaga bang wasak or sira yung bahay nila Beyonce. And doon sa nakita natin na pagtingin nila Erwin, no, may tao. Kumbaga natutulugan yung bahay. Okay, so yan po yung lalamanin ng video ko na to. And another one is yung pagpapaayos, no, pagpapabrace ang ngipin ni Beyonce. Naging usap-usapan din yon. At si Beyonce mismo na-discuss niya yon sa kanyang live na yan. No, mukhang may kulang nga daw. So, these are the questions, no, na gagamitin, no, ng mga antay against them. At yan po yung ating bibigyan ng reaction. At kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At always po, matuto kayong mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. At sa lahat po na sumusuporta sa Kalingap, inulit ko po, reactor po ako. No? I don't take side. No? Hindi po ako Kalingap supporter at hindi rin po ako anti-Kalingap supporter. No? Kasi sa ganun nahahati ang Kalingap ngayon. May Kalingap, pro-Kalingap at anti-Kalingap. Ako po ay magre-reaction lamang based sa aking napanood, narinig, naintindihan. No? So, don't take this as a paninira or bashing sa any of the camp. Ako po yung nagsasalita lamang at nagbibigay ng reaction ko based sa naiintindihan ko. Ngayon, kung hindi nyo po nagustuhan, leave your comment at my comment section. Pag-usapan na natin kung gusto nyo pa po nung maintindihan natin yung kung ano man yung inyong ipinaglalaban or kung ano man yung inyong rason sa paniniwala ninyo sa pagsuporta sa anti or sa pro-Kalingap. No, inuulit ko po, wala po akong masamang tinapay sa lahat ng mga taong involved sa aking binibigyan ng reaction. No, yung totoo lang para sa akin, yung aking sinishare sa inyo. Okay? So, yun nga po, no? Let me show you portion ng live ni Beyonce na kung saan pinakita niya yung mga bitak-bitak sa bahay nila. Is it dangerous? No? Is it livable? Di ba? So, tayo po, no? Kayo na po yung decide kung pwede pa ba o hindi na, no? At kung may dapat bang sisihin. Okay, so let's play this. Bitak-bitak. So guys, yan po. Nagsasabi po ako ng totoo. Ayoko pong nagsisinungaling. Hindi po ako sinungaling na tao. Ayan guys, ayan o. Ayan, gawa po yun ng paglindol. Po, yan po yan. Dito po yan sa kwarto nila mga guys. Ayan pa guys, oh. Si Butchok nag-aarte. So, yan ay ilan pa lang sa portion, no, nung mga pinakita ni Beyonce sa bahay nila. And even kay Dr. Lab, no, pinakita rin yung part na yan at marami pang part sa bahay nila Beyonce. So, maraming bitak. And may mga nagsasabi na baka sa pagkakapalitada lang yan. Kasi totoo yun. Doon sa mga medyo aware, minsan pag nagpalitada, pag natuyo, may mga bitak-bitak. No? But those are superficial bitak lang. Kumbaga, hindi siya kumbaga, dapat bigyan ng atensyon.
no? Kasi normal 'yon. Lalo na kung hindi maganda yung pagkakahalo, no? Yung pagkakalagay ng puro, no? Hindi po tayo engineer, hindi po natin talaga nakita yung actual kasi video lang 'yan, no? Pwedeng worse pa dyan or hindi ganyan talaga yung itsura sa actual. Pero for the whole house, no, most of the part of the house may mga ganyang bitak na tingin ko yung iba nga malalalim pa doon sa ibang video ni Dr. Lab. And even dito sa content na to ni Beyonce, no, sa live niya na yan, may iba talagang malalalim na iisipin mong hindi siya superficial or due to palitada lang, no? Meron talagang malalalim. At ang nakakatakot doon, no, mahahaba. No, mahahaba po yung bitak. So, pwede bang maging ano yun? Cause para maging alarm? Yes. No? Dapat po. Kasi meron pa siyang pinapakita sa may chandelier na may bitak din. What if kung ang bitak nun is malalim? Pwedeng malaglag yung chandelier. No? Kaya dapat the soonest, the better na maipacheck nila yan sa mga engineer. No, yun talagang may knowledge sa mga ganyang bitak-bitak. Kasi kung marami masyado yan, hindi po yan pwedeng patsi-patsihan tapal-tapalan. No? Paano kung yung earthquake nung Monday na tumama sa Mindanao, magkaroon pa yan ng mga, hindi natin kung alam kung pwedeng magkaroon uli kanila Beyonce. No? Kasi before yung Monday earthquake, yung lugar nila Beyonce na yan ay nagkaroon na ng earthquake. Kaya nagkaroon ng lamat yung bahay na yan. No? But so far, nakatira pa rin doon sila Beyonce, which is delikado. No? Delikado yun. So, kailangan bang may dapat bang sisihin sa pagpapagawa ng bahay na yan? Kasi, ang pagkakaalam ko, parang 1 taon pa lang daw ata yung bahay na yan eh. And it's a 5.7, no? Magnitude yung earthquake para magkaroon ng ganyang karaming lamat or bitak yung bahay. No? So, meron bang mga substandard na ginawa? Well, ang makakapagsabi lang yan, yung eksperto. But para sa akin, yung itsura ng bahay na yan ay medyo delikado na. Kailangan talaga nilang patingnan. Dahil another earthquake, no, na same magnitude, pwedeng bumigay po yung bahay na yun sa dami ng bitak. Okay? So, nakurakot ba? No, ngayon, kasi yun yung nagiging usap-usapan eh. Mukhang substandard yung pagkakagawa. At sabi nila, yan ba yung worth 4 million or 3 million na pabahay? Di ba? Kasi depende yan kung paano yung materialis na ginamit. Di ba? Foundations, mahalaga po yun. No? Para tumibay yan. Size ng mga hollow blocks, number of mga bakal na nilagay. Di ba? So, pag doon, medyo na hocus-pocus yun, pwedeng mauwi sa ganyan. Kasi 5.7 lang yun. Malakas kung sa malakas, yes. And according to Dr. Lab, yung bahay daw nila Red Saint, walang crack, walang anything daw. You don't know, no? Ako, hindi ko pa natanong si Dr. Lab at wala naman siyang pinakitang video na ganun talaga yung bahay nila, walang crack. No? Hindi nagkaroon ng mga bitak-bitak. Di ba? Bakit yung kay Beyonce lang? And knowing na yan ay 1 taon pa lang. Di ba? Kumbaga, yung integrity ng structure is mataas pa. Kasi bago pa lang yan eh. Maintindihan natin kung bumilang na ng taon yan. Pero yung ganyan, no? So, hindi po maalis talaga yung ganong question. Okay? Okay lang na magkaroon ng crack yan. Hindi naman ang bahay nila Beyonce yung epicenter ng earthquake, di ba? Hindi naman doon nanggaling, hindi doon nagsimula yung earthquake para yung bahay nila yung maapektuhan ng ganun. No? So doon po, sa maaaring makapanood nito or may idea, no, na nakatira, malapit dyan sa lugar nila Beyonce, kayo po pwede magpatotoo. Kasi syempre, hindi natin maalis na sabihin ni Dr. Lab na walang problema sa bahay nila, na bahay lang nila Beyonce yung nagka-problema. No? Syempre, nanduro na yon na ipakita nila na there's something wrong sa pagpapagawa ng bahay. So doon sa mga taong maaaring malalapit, no, or nandiyan sa lugar na yan, ang mga kapitbahay, pwedeng mag-share ng opinion ninyo, no, kung yung bahay ba ninyo tinamaan din ng katulad ng kanila Beyonce, di ba? Kasi hindi maalis talaga dito ngayon ma-question yung paano ginawa yung bahay.
lalo na't napaka bago pa lang, di ba? So, yun lang yung sa akin, no? So, dapat mapatingnan nila Beyonce yung bahay na yan. Kung safe pa bang tirahan yan or not. No? Kasi, lalo na't may second floor yan. Paano kung mag-collapse yung sa taas magsimula? Kawawa sila lahat. Okay? And another topic na na-share din dito, no, ni Beyonce, yung about sa kanyang race, no? So, let me try to find it. Yung tungkol po dun sa brace, ano po yun? Bale, ang akala ko din po kasi noon, wala na po akong babayaran sa yung, kasi di ba po yung sa vlog po, sabi po dun ng doktor po, pag nagbayad po ng 65K, wala na daw po akong babayaran. Ngayon po, nung mga nagbabalik-balik po ako noon at sa pagpa-adjust niya po, hinihingian po ako ng 3K, ganyan, 7K, inaabot po 7K. Kasi, hindi ko pa po alam noon kung bakit po hinihingian pa ako, hindi ko pa po siya tinatanong noon. Doon ko po na-realize yung sabi po na yung sa 65K nga po na hindi na daw po baga ako sisingilin. Naisip ko po yun. Tapos, tinanong ko po siya tinanong ko po si Doc po doon na, bakit po ako nagbabayad pa ng 3K, 3K, 7K, ganyan, pag magpapa-adjust, sabi niya po, pag pinul payment na po ng 65K, hindi na po ako magbibigay-bigay pag tuwing magpapa-adjust. Yun po, ang sagot po sa akin ni Doc po, nag-down lang daw po na si Kuya Rab ng 20K or 25 bata yun. Kaya po ako nagbabayad pa. Yun po yung totoo dun sa kasi nalaman ko din po na may parang 100K po ata yun. Yung sponsor po para po dun sa brace. Yun po yung totoo po dun. Okay, so that's the version, no, ni Beyonce. Di ba? So, ito po ay nasabi ni Beyonce sa live niya. So, magiging issue po to. Pag-uusapan po to, sigurado ako. No? And, well, ito na nga. Isa na ako doon sa magta-topic. If, no, hindi ko po sa pinagdududahan, no, si Kalinga Prab. Katulad nga po ng nasabi ko sa live ko before, no, bilang mga taong binibigyan or pinagkakatiwalaan ng mga ganitong bagay, pera, padala, no, dapat po protected din tayo, no, like Kalinga Prab or even lahat ng mga charity vlogger or lahat ng pinapadalhan ng mga vlogger, no. If this money comes from a sponsor, dapat po magkaroon tayo ng listahan. Alam po natin kung paano i-trace back. So ito, example nitong sinabi ni Beyonce. Di ba? Kung mapapatunayan, okay? Kayang patunayan ni Beyonce yung sinasabi niya dahil nandiyan yung doktor na nag-adjust ng ngipin niya. Na anytime, pwede niyang puntahan at kausapin. No, even off cam. 'Di ba? Actually, pwedeng i-vlog, no, ni Beyonce 'yan. 'Di ba? Balikan si doktor, ulitin yung sinabi. 'Di ba? I don't know how they going to do that, kung papayagan ba. I don't know, it will affect yung mga patient o customer patient something na gano'n, no? Yung mga pinagbabawal, 'di ba? Yung privacy, no, ng mga ganung bagay. We don't know. But for her to mention this, nasabi sa kanya ng doktor yon, di ba? And may mga resibo siya na binabayaran siya, di ba? Ngayon, kung walang resibo yan, I don't know, no? Pero for sure, may mga resibo yan every time na nagbabayad siya, di ba? Pero kaya bang sagutin ni Kalinga Prab yun? No? Oo, kayang ibalik ni Kalinga Prab yan. No, walang question doon. Diba? Walang question doon. The problem here is, bakit si Beyonce yung nagbabayad? Diba? Ganong may nagpadala raw ng 100K. Ngayon, I don't know kung dito sa live na to, na-mention ba, lumabas ba yung nagbigay ng 100. Diba? Kasi doon sa 20K na napag-usapan, lumabas yung talagang nagbigay ng 20K. Dito, no, yung 100K na yon,
Sa tingin nyo, lalabas or lumabas ba yung nagpadala kay Kalingap Rab? Kung kay Kalingap Rab binadala ha, baka may pinagdaanan din yun, then binigay kay Kalingap Rab, then, no? Inulit ko po, hindi po ito paninira kay Kalingap Rab. These are questions, legit questions, no, na dapat masagot because it involved the sponsors and the credibility of the vloggers. Yun yung sa akin, no? Hindi po dito natin pwedeng sabihin na nagkaintindihan na kami nung No. So, ganitong nangyayari. Di ba? Kailangan niya sirain yung sinasabi ni Beyonce para maniwala sa kanya. Eh si Beyonce may doktor. Di ba? May mga sinabi, may mga resibo siya sigurado na binibayad. No? Nakatibayan na siya yung nagbayad ng 3K, 7K. Di ba? And even the down payment. So, yun yung mga kailangang linawin. Yun yung dapat maintindihan. No? Tulad ng sinasabi ko, ang mga antay ay maghahanap ng alam nilang pwedeng gamitin against kay Kalingap community to prove their allegations. Di ba? Alam nyo, maaaring sa iba, sabihin nila na naninira lang yung antay, but for check and balance purposes, no? Para sa akin po para sa akin. Okay po na may mga ganyan, may mga opposing party, no? Para po yung kabilang party din ay maging aware sa mga ikinikilos nila, no? For check and balance. Yun yung sa akin dito. So katulad nito, no? Oo, hindi ko inaalis yung credit na maraming natutulungan ng Kalingap community, no? And I'm proud of that. Okay? Pero kailangan pa rin po natin na maging transparent, no? Maipakita. Dahil nga hindi natin alam na yung mga kakampi natin ngayon, pwedeng naging kaaway natin yan balang araw, which happens. Di ba? Si Kapeso, number 1 supporters ng Kalingap before. Japina, number 1 defender ng Kalingap before. Salcedo. Di ba? Marami. Pero bakit ngayon ganyan sila? Because they saw something. Di ba? Na sa tingin nila, umabuso. Now, kung talagang walang ginawa, no? Si Kalingap Rab man yan, o si Kuya Bal man yan, no? At meron silang ebidensyang ilalabas, di ba? Sino ngayon yung masisira? Sa case na to, malaki yung tsansa, no, na may maniwala kay Beyonce if they cannot prove yung sinasabi ni Beyonce. Di ba? Kasi ang sinasabi ni Beyonce, hindi nabigyan ng full payment. At ang nagbabayad ay si Beyonce na. Which is, we don't know if that money comes from Kalingap pa rin ba. No? Hindi natin alam kasi hindi naman nabanggit ni Beyonce. I don't know if nabanggit yan sa any part of this live. No? Pero kasi mga sumunod na sinabi ni Beyonce, sumasagot lang siya sa tanong. So I'm not sure if yung 3K, 7K is from the sponsor or from Kalingap Rab. Now, if that money comes from the Kalingap Rab, so si Beyonce yung mababasag. Kay Kalingap Rab pa rin pala nang gagaling Di ba? Oo, hindi niya na full payment, pero yung 3K, 7K na binibigay mo, kay Kalingap Rab para nang gagaling. Inulit ko, kung kay Kalingap Rab talaga nang gagaling. But if that money comes from Beyonce, na from other sponsor, ibang kwento yon. Di ba? Ibang kwento yon. Kasi nga, nabanggit din ni Beyonce, although she's not sure na mayroong nagbigay ng 100,000 which is sobra-sobra sa 65K. So yun yung mga dapat nating malaman. Di ba? Kung sino ba talaga ang nagbigay ng 100K if there is. Di ba? Kasi kay Beyonce naman, haka-haka niya lang din, di ba? Pero yung malinaw rito is yung pagbabayad ni Beyonce ng 3, 7, no? Na pwedeng pasinungalingan kung yan ay galing kay Kalingap Rab pa rin. Di ba? So these are the questions that need answers. No?
for clarity of everyone. No, hindi lang ng anti-Kalingap, even the Kalingap supporters. Hindi po pwede natin laging sabihin na hindi pag-iinteresan yan. No, hindi po. No? Pwede pa rin po kasi pera pa rin yan. No? Malaki at maliit na amount, pera pa rin yan. No? At pwedeng makasira sa reputations. Ako, katulad ng sinasabi ko, doon sa 20K, hindi hahayaan ni Kalingap Rab na masira yung reputations niya. Same thing with this. But how he can prove it? By showing us proof. Kasi si Beyonce, di ba? Siya yung inadjustan ng ngipin eh. Siya yung nagbayad ng 7K or 3K eh. So may resibo siya. May doktor siyang pwedeng tanungin ulit. No? Kung papayag yung doktor. Okay, yung dentista. So, kayo po, ano po ba sa isip ninyo? Nagsisinungaling ba si Beyonce? Or nagsisinungaling si Kalingap Rab? So, which is which? May nagbigay ba talaga ng 100K? Nag-down payment lang ba ng 25K? Kanino galing yung binabayad ni Beyonce? So, those are the questions that we need to know nang kailangan ng sagot. Para po sa clarity nating lahat, no? Hindi lang ni Beyonce, hindi lang ni Kalingap Rab. Both yan, sa Kalingap supporters at sa anti-Kalingap supporters. Para po maging malinaw. And, di ba, malaman natin kung sino nagsisinungaling. Alright, so issue lang po tayo ha. Wala pong personalan at lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.